Ito ang Sagada. Matatagpuan ito sa probinsya ng Mountain Province. Isa ito sa may pinakamalamig na klima sa buong Pilipinas. Pupuntahan namin ito gamit ang aming motor. Bago tayo makarating ng Sagada, ay dadaan muna tayo ng New Highest Point dito sa Tinok, Ifugao. Ito po ang pinakamataas na daan sa buong Pilipinas. Meron po itong taas na 7,968.07 feet above sea level. Sunod nating pupuntahan ay ang Banawe Rice Terraces. Matatagpuan din po ito sa probinsya ng Ifugao sa Banawe. Minsan na din itong nasama sa 8 Wonders of the World. Dahil sa angking ganda nito, ginawa ito ng mga ninuno ng mga Igorot. Hindi naging madali ang biyahe namin dito dahil madami po kami nadaanan ng mga landslide at mga sirang kalsada. Isa pa sa naging challenge sa amin ay ang sobrang lamig pagtungtong namin ng Benguet at Mountain Province. Tara mga parikat, samahan niyo po kami sa aming biyahe papuntang Sagada. Bale, ang unang mission po natin ngayon ay magpa-full tank. Dito tayo nagpakarga sa Petron. Opo, sa Sagada po. Mapapalaban kami nito. At ang unang naipakarga ko po mga pare ko is 522. After namin magpagas, ay diretso biyahe na po tayo. So ayun mga pare ko, na full tank na po tayo. Ang napagas po natin ngayon is 522. Painit lang muna tayo ng gulongs. Pero maluwag na yung kalsada dito eh. Usually traffic dito. Pasadong 12:30 na nga po ng hating gabi nang makarating po kami sa bayan ng Angat. Sobrang ganda talaga bumiyahe ng mga ganitong oras. Napakaluwag po ng kalsada, halos wala po kaming kasabay. Pagkadating nga po namin dito sa may bypass road, ay dito na po nagsimula bumilis yung aming pacing. Bira? Aangat tayo dyan ha, taas. Wala dyan. Bypass na to eh. Maganda kalsada dito. Shoutout nga pala sa SCS Intercom. Ito po yung ginagamit namin ngayon na communication ng tropa ko na si Moto KB. Yan, hatawi mo ulit yan. Woohoo! Moto KB in the house! Eto, palusong. Birahin mo! Iba talaga mga pare kayo no kapag meron tayong intercom sa ating biyahe. Lalo na kapag yung mga ganitong super long ride. Napakalaking tulong po para hindi tayo antukin sa biyahe. Kahit papaano po ay nalilibang tayo. Ang angas na ng daanan dito sa bypass road. Grabe, tapos ang ganda pa ng mga ilaw oh. Kompleto na ng ilaw dito. Oo, dati walang ilaw dito. Ngayon, grabe, ang ganda na tingnan. Yan na ata yung dulo. Shell. Dito yung ano kay Motodeck pre. Yung shop ni Motodeck sa kanan. Ayun o, ayun o, One Garage. Kita mo? Ayun. So sobrang ganda nga po ng pacing namin ay hindi namin namalaya. Nakarating na po kami dito sa San Miguel, Bulacan. Kain tayo itlog? Mamaya na, doon na lang. Tipid tips tayo ngayon eh. Ito nga po't papasok na tayo ng probinsya ng Nueva Ecija. Mapapansin po natin sa mga gilid, marami pong mga bilihan ng pasalubong. Tapos may mga nadaanan po kami na ginagawang kalsada kaya medyo bumagal po dito yung pacing namin. Oh yeah! Dito tayo, dito. Huminto muna kami dito sa may gasoline station sa may San Leonardo, Nueva Ecija. Nagutom kasi kami ng tropa ko kaya kumain muna kami ng itlog. Tapos tamang stretch niya din kasi medyo malayo pa talaga yung pupuntahan namin. Gaya mo yung ano ko ah. Pahabol. Pagkatapos nga po namin kumain ng itlog, maya-maya nga lang din ay umalis na agad po kami. Oh, dito diretso. Hindi diretso. Yan. Wala. Kawayan. Abuli mo. Ano ba yung mga Aerox ata yan eh. Napakaswabe ng pacing natin pre. Ganito sana. Nakikita mo sa mapa isang diretso lang. Inusok sa tenga. Guys, andito na kami sa Llanera, Nueva Ecija. Grabe, napakasolid ang daan dito, diretsuhan. Basagan ng makina nga eh. So, minto muna kami dito. Nangawit na ang aking kabady. Eto guys, napakaganda na ng ruta namin. Medyo nararamdaman na naman yung mga banking dito.
Sa mga oras na to, paubos na po yung gasolina ng tropa ko. Kaya naghahanap na kami ng gasoline station, kaso yung mga natadaanan po namin ay mga sarado po. Anong oras na din po kasi? Ayan, pagas ka na dyan. Sarado, men. Diretso tayo. Buti na lang pagkalipas na ilang minuto, may nakita po kaming bukas na Petron gasoline station dito. Papagas na rin ako dito para... Oo, kung sasabayan na lang kita kasi mamaya baka ako na may maabusan eh. XCS na lang tayo. Humahala ng gas dito pre, 60 plus. 200. Ilan yung napagas mo? 196. 9. Pagkatapos namin magpagas, hindi na po kami nagtagal dito. Rekta alis na rin po kami. Ano, parang pumapatak-patak yung ulan bro ah. Ito, nadaanan nila to. Nako! Sarap na dito pre. Napakasarap na ng ruta natin. Grabe, paikot to. Woohoo! Para ito na ate mga kurbada dito eh. Gagi, tubig nila dito, unli. Ayun oh, unlimited. Mura lang siguro ng tubig dito. Ayun oh. Oh, libre. Sarap, ayun ang mga truck oh. Libre car wash lang. Umaapaw oh. Kaya pala parang basa dito, ano yung pala yun. Ito ate, kasabi natin kanina na mabilis pre oh. Op. Muntik ka na. Hindi, muntik ka na ng... Hindi, nasa likod mo. Muntik ka na. Muntik ka, lumabas ka, hindi ka tumingin sa likod eh. Nakita mo siya? Dito marami na po kaming mga nakasabay na truck. Ang hirap umaberte kasi puro blind spot. Kaya ingat lang tayo sa mga singit-singit dito mga pare ko, napakadelikado. Pre, dito na ako pre. Woohoo! Tang ina, sarap! Ang lamig pa! Shit! Ano to? Basta, madulas. Isa pa sa nagpahirap po sa amin dito, yung mga basang kalsada. Hindi rin kami makahato ng mga biglaan, baka dumulas yung gulong namin. Eh puro truck pa naman po itong mga nasa gilid namin. Makadaan din sa mga truck. Ito buti nalagpasan na po namin yung mga truck. Yung tropa ko nasa likod, nakalagpas na rin pala siya sa mga truck. Nakasunod lang pala siya sa akin. Gumagaling ka na pre, gumagaling ka na. Magandang pangitain yan. Sarap-sarap po dito. Makalipas nga lang mga pare ko, yung mga ilang kurbada, narating na po namin ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Sa mga oras na to, sobrang lamig po dito mga pare ko eh. Medyo mataas na din kasi yung lugar na to. Buti na lang at 2 patong yung jacket ko. Ito, hindi na. Kape. Aritaw na pala to. Pa-Aritaw. Turn right to Aritaw eh. Check natin yung mga... Tama ba yung nilikuan ko? Sa mapa? Ali, tama lang. Pagkalipas nga po ng ilang oras po na biyahe, ay ito nga po, nagsisimula ng sumikat ang araw. Pero sa mga oras na to, hindi pa naman kami masyadong pagod. Pero ay ito na bro, nakakikita ko ng mga kurba-kurbads. Nakita mo yung ano, sa mapa? Papasok na kasi tayong bundok eh. Nag-slow down muna kami dito kasi yung GoPro ng tropa ko, hindi niya malaman kung nagre-record ba or hindi eh. Hindi pa kasi niya masyado kabisado to gamitin. Pag tumunog na siya ng ganun bro, tit. Record na yon. Pag isang pindot mo. Bro, tabi ka kaya? Ito mukhang naayos na kaya diretso na ulit kami sa biyahe namin. Dito mga pare ko, napapansin ko, nag-uumpisa na yung mga kurbada. Itong kurbada po na ito, hanggang sa makarating na po kami nito sa Sagada, base sa nakikita po namin dito sa may mapa. Sarap. Bro, nasa ka na bro? Hintayin kita. Ayan, nawawala yung signal. Hintayin kita. Bubuntutan ko yung ano, sasakyan dito para mahintay kita. Hindi ko to overtaken. Huminto muna kami dito sa gilid kasi may nakita kaming napakagandang view. Mga pare ko, grabe, napaka-solid naman ng view dito. Shit! Sulit! Grabe, good morning po mga pare ko, grabe. Sobrang
Sulit yung pinunta namin dito. Ganito yung madadat na namin lugar. Nakakawala ng pagod. Ang layo ng pinanggalingan namin. Galing kami sa Caloocan, tapos nakarating po kami dito sa lugar na to. Ay, makikita tayo ng mga ganong ano. Iba talaga yung mga lugar kapag hindi masyado crowded, no? Kasi medyo madilim-dilim pa, pero paputok na rin yung liwanag. Ayun na si Haring Araw eh. Para kaming nasa paraiso dito. Ito pala nakikita namin kanina. Anong lugar na ba to? Anong lugar na ba to? Kaliwa tayo? Ha? Kaliwa. Ayun, may mga ano dito po. Guys, oh, ano to? Landslide, oh. Grabe, katakot to. Pero nakaka-amaze pala kapag nakakita ka ng ano, actual, tas malapitan ng ganyang ano, natipak. Tapos dun sa taas, ang taas ng kapal ng fog. Hindi ko alam kung makakadaan kami dun. Saan ba yung way na to? Dito ramdam nyo na talaga yung sobrang lamig. Tapos makita natin ang dami mga tanim na saging. Sobrang kapal ng mga puno dito. Tadtad ng puno. Tapos ito, bundok agad. Tsaka yung mga bundok dito mga pare, hindi siya yung kalbo ay no, tadtad po ng puno. Ayun o, may ano, rice terraces, konti. Ano naman to, tulay ulit. Uy, parang papasok tayo dito sa bundok na to. Tapos etong gilid, oh, ang dami mga nakatanim din na puno. Sobrang ano, ang sarap sa pakiramdam dumaan dito. Yung simoy ng hangin, ibang iba. Tapos ilog, oh, wow. Tapos dito may mga taniman sila dito. Maganda to kasi hindi na problema yung tubig. Kasi ito sa kanan natin, andyan yung ilog. Talagang ginagawa pa yung mga part dito mga pare kayo. May makikita tayong mga ano, bulldozer, mga heavy equipments. Ala, grabe, napaka-solid. Parang drawing lang siya, no? Parang na makakita lang ng drawing. Pero ito, actual. Tsaka yung mga bundok dito, oh, tadtad ng puno. Pre, parang di nakakasawang pumunta dito, no? Kapag ganito yung mga view. Siguro bro, ang lamig dun, oh, pag ligo tayo dun sa baba. Para na, alam ko marami pa tayong mga magagandang tanawin na makikita dun. Pero napaka-solid sana ito magpalipad, kaso medyo madilim pa eh. Pero marami pa tayong makikita dito. So far, ito yung pinakamaganda kong napuntahan. Wala pa nga kami sa destination namin eh. Lalo siguro pag nakapunta kami dun sa mismo Sagada. Parang may mga bulaklak dun pre, oh. Ayun, bulaklak ba yun? Yung dilaw-dilaw na yun. Sa kanan, ayun, oh, yung mga dilaw-dilaw. O ano, bulaklak nga, ayun, oh, bulaklak yun eh. Yung mga ano ni, ang astig nito, tagtad ng bulaklak yung gilid ng bundok na to. Ganda pa mga bulaklak dito, oh. Sa kanila parang mga damo-damo lang ata to. Kasi doon sa mga gilid ng bundok, ang daming ganito eh. Guys, hindi ko alam exactly kung nasang lugar na kami, pero grabe, napaka-solid dito. Tapos sobrang solid din ng mga daan. Napakalamig pa. Yung mga nadaanan namin kanina doon, sobrang ganda ng view. Hindi ko lang maipakita sa drone kasi medyo madilim pa. Mamaya pagdating namin doon sa may new highest point, kung hindi ma-fog, papakita ko sa inyo yung lugar. Yung suot kong damit ngayon, naka-t-shirt ako, naka-jersey, naka-jacket, tapos naka-padded na ano, jacket. Yung mesh, galing po sa Moto World. Pero kahit gano'n na kadami kapatong yung suot kong damit, nakakaramdam pa rin talaga ako ng lamig. Okay, banking mo. Sagad mo yung silinyador. Bunutan at the number 1 spot. Wala, parang kumakapal na yung fog ah. Ayun, napapasok na tayo sa fog, oh. Hindi na tayo magkakakitaan yan. Lumabig niya eh. Ramdam mo rin pala. Woo! Wala, pataas ito ng pataas bro eh. Guys, sobrang recommended ang lugar na to. Grabe. Saktong-sakto din yung punta namin dito. Umalis kasi kami dun sa Caloocan alas 12 ng gabi. Kaya pagdating namin dito, paumaga. Parang zero visibility no. Guys, dito grabe, kumakapal na yung fog. Woo! Parang ang kapal ng usok pero fog yan. Dito nawawala-wala. May part na makapal eh, tapos may part na ito nababawasan.
Eto, kumakapal ulit dito. Grabe, ang kapal na. Sabi ko na, andito na tayo sa taas eh. Parang asarap magkape kapag ganitong panahon, ano? Okay, lagpasan na natin yan. Pag yan ang bagsak ko. Timbrahan mo ako dyan, ha? Wala, pasok lang. Sarap. Okay, pagas muna si Bones mga pare kay wala na daw siyang gas. Ako okay pa ako bro, marami pa ako eh. Sakto may pagasolinahan dito. Ito kasing click ni Moto KB. Mas maliit tangke niya compare sa akin. Grabe, napakalamig pala talaga dito. Pre, wala rin pala signal dito. Busog na busog yung mata ko dito kanina pa. Sa ganda ng mga views. Habang lumiliwanag po, mas lalo po namin nakikita yung ganda ng kapaligiran dito po sa dinadaanan namin. Tulad nito na lang mga pare ko, no? Ang dami mga puno sa gilid, napakalamig, napaka-presko po sa paningin ko yung mga dinadaanan namin, napakadaming puno sa gilid namin. Grabe naman yun. Para lang ako nagdadrive sa ibang bansa eh. Alam, may mga ibon, no? Anong ibon yun? Ito, bato to, oh. Solid na bato. Parang rice terraces, oh. Oh! Grabe, ang ganda pala sa ano nito, personal. Lapitan natin, rice terraces. Pero hindi pa ito yun, di ba? Pero nakakatuwa rin pala, oh. Pag malapitan, nakaka-amaze. Hala, tama pre yung ilog, oh. Lo, ito, oh. Pre, yun, oh. Aangas, oh. Ayun, oh, sa taas. Pababa. Guys, nasa Benguet pala kami ngayon. Grabe dito. Papakita ako sa inyo yung ano dito, lugar. Solid yung ano, ilog, oh. Wow. Tas makita nyo dun sa banda doon, ewan ko kung kita, may rice terraces. Tas dito, bundok. Simula kanina, 3 oras na ako bumabangking. Walang lubay. Ganito po yung daanan dito sa Benguet. Grabe. Tapos tirik ang araw, makita nyo dito kasi may part dito malilim. Natatamaan kasi ng ano, bundok, kaya malilim dito. Pero kahit tirik yung araw, tanghaling tapat, napakalamig, grabe. May mga ngito lang talaga, oh, mga nag-landslide. Hindi nalilinis ng maayos, kaya delikado yan, madulas. Landslide, oh. Bumagsak yung bato, grabe, buti hindi dumiretso sa daan. Sarado sana to. Ito naman, landslide prone area. Medyo lumusong tayo dito, ah. Lusong tapos ahon palit. Papalaban talaga tayo sa ahonan. Buti na lang malakas yung ating motor, the Master of Torque. Doon pa ata tayo tataas, oh, sa pinakatuktok na yun. Nakakatanggal ng stress pag tinitingnan itong mga nasa gilid na dinadaanan, no? Kanina, antok na ako kanina, pero nakita ako to, oh.
Refreshing. Oh, grabe, nakakatakot. Anytime pwedeng mayroong bumagsak na bato dito. Grabe. Kaya kailangan natin alis agad tayo dito. Nung nagpunta kami dati dito, hindi namin kita yan, lahat na yan. Kasi puro fog dito. Sobrang kapal ng fog. Halos zero visibility. Pero ngayon, ito, tirik ang araw, kita ang kapaligiran. Sana pagdating namin dun sa highest point, kita pa rin. Naaalala ko to, nadaan namin to. Mga ano to, mga pechay oh. Wow! Pero may mga pechay dito oh, live na live. Gagi, anong gaganda ng mga dahon. Ano naman to? Ito oh, anong mga, hindi ko alam. Pero parang sarap kainin. Ito lalo dito oh. Parang sobrang organized. Ang ganda talaga ng tubo ng mga pananim dito kasi ang lamig eh. Bibili lang tayo ng tubig dito pang sabaw dun sa sasaingin natin. Meron po kayong ano, tubig, mineral. Magkano po yung gano'ng summit? 1 liter 25. Isa lang po. So, ayun mga kuys, meron na. Bro, may lagayin ka ba nito? Wala kasi. Salamat, Kuya B. Sakto ba? Hindi nga, may lagayan ka. May bling-bling ka pa dyan. Guys, eto na tayo. Malapit na tayo. Napaka-solid dito sa tuktok. Woo! Nagpaganda pa lalo dito yung mga tanim nila na napaka-organized. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan sa drone shot ko. Grabe, ahon to pare. Ito oh. Grabe. Ang tarik. Woohoo! Hindi ka pwede magkamali dito oh. May kalahalagyan ka talaga. Mas na-appreciate ko tong lugar na to kaysa nung una kong punta. Mas nakita ko na siya kasi walang makapal na fog. Ayun no, kitang-kita niyo lahat ng kapaligiran dito. O ito, medyo nagkaka-fog na doon sa bandang unahan doon no. Sobrang lamig naman sir. Nanginginig na yung mga tuhod ko. Ang weird kaya no. Tirik yung araw pero nanginginig ako sa lamig. Woo! Sobrang lamig! Ganda dito pre. Woohoo! 4 minutes na lang. Doon na tayo sa new highest point mga pare ko. Ang ganda! Ang ganda ng Pilipinas! Woo! Sobrang sulit lang biyahe namin. Tagal lang biyahe namin pero ganito yung pupuntahan natin. Ito na mga pare ko naamoy ko na ang the new highest point. Ito yung pinakamataas na kalsada dito sa buong Pilipinas. O, tapos bigla may papalusok na ganito oh. Woohoo! Tapos magpaahon ata na yun. Ito na yun. Grabe, napakalamig. Ah! The new, now entering the Agno River. Ayun, the new highest point mga pare ko. Sobrang sulit, grabe. Woohoo! Welcome, new highest point elevation. Nice one. Alright, dito na po tayo. Napakalamig dito, shit. Woohoo! Dito na kami. Medyo mafag pa rin pala dito sa tuktok talaga, no? Kaya yung daanan natin, wala pero dito mafag talaga. Mas malamig dito, parang hindi tayo makakahiga. Hindi tayo makakahiga dito. Pero luluto tayo. O sige po. Tagasan po kayo, sir? Ha? Tagasan po kayo? Quezon City. Taga Quezon City kayo. Taga QC pala si sir eh. Kayo lang po mag-isa? Ano po ride, solo ride lang? Ride na may okay naman, pumwesto dyan. Pangatlong beses ko na dito. Pangatlo na. Endo rider din pala si sir eh. Nakapag Manila Matnog Manila na rin pala po pala kayo. Mag-easy ka rin. Opo. Kasali po ba kayo dito sa susunod? Saan? Sa Manila Matnog? Ngayon yun eh. Ngayon na ba yun? Ngayong araw? Oo. Ngayon pala yun. Mga ano doon? Maulan, wala na. Wala po eh. Saan po ba kayo galing dito? Ha?
Dito po kayo galing? Ah, Ah, galing ako na Bungabon. Bungabon. Tapos Dipon, Madela. Packet dito, papunta akong Cervantes. Oh, Tapos pababa na ako. okay. Ano yan? Philippine Loop po ba yan o ano? Wala lang. Secret daw eh. Secret daw. Baka alam nyo rin yun. Nag-endurance ka. Baka mapagalitan ako, ma-DQ pa, mahirap. Ito na tayo. Magsasagada pa po kami eh. Dumaan lang. Babalik po kami. Huwag kayo dumaan dito, putang ina. Ay, bakit po? Sama ng kalsado dyan. Iyangan. Opo. Puro landslide dun. Buti na lang bro. Dito na lang tayo. Dito kayo, bababa dun. Ano sabi mo? Balik na lang. Dito na lang. Dito talaga tayo. Guys, ito ang trip. Pag andito kayo sa New Highest Point, magsaing kayo. Ayun na natin, saing-saing lang. Ayun, dala tayo. Paluto. Social pa nga tayo, pre. Panghugas natin ng bigas. Bumili ka na ano sa amin? Sa amin, baka naman. Ano ba gagamitin ng paluto, bro? Gumana. Maapoy ba? Parang hindi man. Maapoy tumutunog eh. Ano sabi mo sa kalokohan na? Wala lang. Balikan namin kayo kapag naluto na to. Una mo namin ulutuin. Gatsby! Gamit namin ng Tengu! At ang mahiwagang takure! Siyempre, hindi masaya ang pagkain natin sa kanin kung walang Lucky Me Chicken Noodles! Lucky Me Chicken Noodles, baka naman, ha? Pre, tinan mo kumukulo na. Tinan mo. Susunod, ito naman lulutuin natin. Guys, ayun na. Luto na ang ating, maluluto na yung ating noodles. May pampainit na tayo sa panahong malamig. Ayun, Ganyan ang trip. Gagawin nyo yung mga bagay na hindi ginagawa sa mga lugar-lugar. Yung May ambon pa yung noodles mo lasang totoong ayun limited kasi tubig namin eh. tubig ambon, no? Ayan guys, itikman na natin yung ating nilutong noodles. Tikman na natin. Ayun napakasarap insan. May chichibug kami ni Kuya Jay. Kain sa New Highest Point. Set in motion, the wind changes our every plan, our every plan, our every plan, our every plan. Pagkatapos nga po namin kumain, nagpahinga lang po kami ng saglit tapos umalis na din po kami dito sa New Highest Point. Medyo matagal din po kami dito, nasa 1 oras din po. Time check po natin ay alas 12 po ng tanghali. At ngayon po ay papunta na po tayo ng Sagada. Eto mga pare ko, at nakarating na po kami dito sa Mountain Province. Pagpasok pa nga lang po namin ng arko ay bumungad na sa akin ng napakagandang kapaligiran. Sabayan niya pa po ng napakalamig na klima. Sa mga oras na to hindi pa ako masyado napagod mga pare ko dahil sa mga nakikita kong napakagandang kapaligiran po dito. Talagang na-enjoy ko po ng sobra itong biyahe namin papunta ng Sagada. Parang hindi totoo Parang nananaginip lang ako pre Oo. Ganda naman dito. Naka-elevate pala talaga to. Ang taas ng lugar pala na to. Ayun sa baba yung iba
Napakaangas! Tingnan nyo! Dito na lang kayo makikita sa Sagada Mountain Province. Wala pa na tayo sa Sagada eh. Pero Mountain Province ito mga pare ko eh. Dito sa ruta namin mga pare ko, normal na lang po na may madadaanan kami ng ganitong mga landslide. May pagkakataon pa nga na napakasikip ng daanan, yung mga magkakasalubong na sasakyan ay kailangan talagang magbigayan at magdahan-dahan. Madami po kasi ditong mga bato na natibag at napunta dito sa mga kalsada. Pero kahit ganun mga pare kayo, no, napaka-solid pa rin talaga ng lugar dito, napakaganda po ng mga tanawin. Tulad na lang po sa ganito, meron na naman pong ginagawang kalsada kaya kailangan po namin huminto dito sa may gilid. Bukod nga po sa napakagandang view sa mga dinadaanan namin, dumagdag pa po yung mga magagandang halaman sa mga gilid ng kalsada. Talagang inaayos po ito ng mga lokal dito. Grabe, napakaganda talaga ng bubungad sa inyo dito po sa probinsya ng Mountain Province. Tapos napakaganda po ng kalsada, wala pong masyadong lubak. Kaya highly recommended talaga itong lugar na to. Maganda ang view, malamig, sariwang hangin at napakagandang mga kalsada. Try and remember Oo. what was here once before. I wait a moment to knock on our own door. Grabe, parang kang nasa ano dito ah. Nasa panaginip. Yung lugar na to. Parang ano, parang ang linis tingnan ng ano. Naka-organize kasi yung mga halaman eh. Ang ganda tingnan niya. Parang hindi siya public road. Guys, grabe, highly recommended itong ruta na to. Sobrang ganda kaso hindi nakagawa. Pwede naman ata tayo dito eh. Hopya! Pakasolid, shit. May mga nag-a-assist na ng mga traffic. Hello, ang ganda. Konting kemot na lang, nasa Sagada na po tayo. Ang ganda po dito. Kapag ganitong lugar mo, kahit ang layo na pinanggalingan nyo, kapag ganito naman yung madadaanan nyo, nakakabawas ng pagod. Although nakakapagod naman talaga yung biyahe namin, pero kahit pa paano, parang nare-refresh ka eh. Ganda kasi ng ano, ng daan nila dito. Wow! Nakapunta na tayo ng ibang bayan. Nakakatuwa. Ako'y nagagalak at nakarating ako dito sa bayan ng Mountain Province at malapit na kami makarating sa Sagada, Philippines! Yay! Bro, isang oras na lang bro yung biyahe. 54 minutes. Ayan na. Oh, minus 6 minutes. Ay! Bro, ano to? Rock formation ba to? Ah, bumagsak ata ito bro yun. Guho sa daan eh. Gagi, ingat tayo. Grabe. Pag bumagsak sa ito, nako, ewan ko lang, pati yung bitoka mo. Aray-aray talaga. Aray-aray. Birahin mo, kaya mo birahin yan. Ikaw, sige, ako magtitimbre. Okay, bira. Naiwan ka? Alam, malayo na ako sa kanya. Mahina sa sakan sa Kuruba. Solid! Ang ganda naman dito.
Parang ang sarap maligo dun sa ilog na to, oh. Nice one. Dito parang may landslide siya. Tas dito ilog, kulay green yung tubig. Tas ang daming bato na malalaki dun sa ilog. Parang galing dito sa bundok na to, so bumagsak dyan sa baba. Kaya ay nangyari yun, dami dun. Nagbagsakan siguro yung bato. Dito banayad lang, tapos dun malakas na yung alon. Nice view. Ganda talaga dito sa Mountain Province, grabe. Guys, welcome to Sagada Mountain Province. Woohoo! Let's go! Sagada na tayo sa wakas. Ang dami namin dinaanan, ang dami namin hinintuan, palipad ng drone. Eto, andito na ngayon kami sa Sagada. Sagada is heart. Solid. Grabe, parang pre, palipad nga ako dito, pre. Papakita ko sa inyo ito mga pare ko, itong lugar na to. Let's go! Guys, eto, paakit na kami dito sa part na to, oh. Medyo padilim na ng konti. Pero ang ganda pa rin ng ng ambience dito. Grabe, paangat talaga to, pre. Ilang layer ba to ng paangat? Yun na, oh. Welcome to Sagada. Yehey! Parang kanina may welcome na dun, ah. Parang naka-encanto ata tayo dito, pre, ah. Taas na ito. Ulaglag ka dyan, eh. Tepok. Pero tambay ka sa ilalim niya, no? Mga 24 hours. Yan, dito. Hintay mo bumagsak. Isang wow cafe by the clouds. Ito na yung sentro. Ito ba sentro nila? Ganduyan Inn. Ito pala yun. Edward. Ayun sa kanan. Kakaliwa tayo? Ay, kakaliwa. Oo. Ayun, oh. Ganduyan. Words spoken, torn apart, shattered pieces, broken hearts. Love blooms now, wither away. Leave nothing for display. Bale, ito po yung sentro dito mga pare kayo, no? Magmula po dito hanggang dun po sa may tutuluyan namin ay nasa 3 minutes na lang naman po. Tapos dito, madami na po kayong matadaan ng mga makakainan. Parang likod nga to. Dapat dun ang entrance natin, eh. Sa kanan na yun. Tapos ito, nakarating na nga po kami dito sa may tutuluyan namin. Ang maganda pa dito, meron dito katabing milk teahan. Tapos ang maganda pa dito, meron silang parkingan dito kaya safe na safe yung mga motor nyo. Tapos pagkatating nga lang po namin, nakatulog na agad kami dahil sa sobrang pagod na din po. Tapos nagising kami mga alas 12 ng gabi. At nagugutom na nga po kami, maghahanap po kami ng mga kainan dito sa Sagada. Aga kami nakatulog, mga alas 5, alas 6. Ngayon maghahanap kami ng pagkain, di namin alam. So tara, labas tayo. Hanap tayo ng food. Guys, naghahanap kami ngayon ng kakainan dito. Ayun ang ating driver for today. Guys, mission field kami. Grabe. Wala kami nabiling pagkain. Walang mga tindahan pala dito sa Sagada kapag gabi.
As in, sarado. Time check natin, 1:00 ng madaling araw. Hindi pala sila yung tipo na kapag gabi or madaling araw, may mga bukas pa rin mga 24 hours na kainan. Wala pala ditong ganun. So, no choice kami. Kaso lang mga pare ko, gutom na kasi kami, hindi namin alam kung saan kami makakabili. Kaso lang, merong ganito dito. Ayan o, may ganito. Hindi namin alam kung available ba to sa mga tumutuloy dito. Pero kung hindi man to available, babayaran na lang namin to bukas. So, yun lang nakikita namin diskarte. Kasi gutom na talaga kami. Wala na talaga to. Goods na ang inyong mga pare ko eh. May kusina dito. Pwede tayo magluto dyan kung nulutuin natin. So, let's go! Guys, nandito kami ngayon sa parang pinakalabi nitong tinuluyan namin. Maganda rin siya oh. Ayun oh. Tambay lang kami dito. Mga mga alas 2 na, alas 3 na madaling araw. Ganun. Yan. Tamang kape lang kami dito. Ayun oh. Woohoo! Tutulog kami maya-maya. Tapos bukas ng umaga, ililibot namin kayo dito sa Sagada kung ano ba yung mga meron dito. Tsaka tingnan natin yung mga pagkain nila dito. Magkano pala itong bahay na yung ano natin? 500 lang to per 500 per pax. per day. Per day. Ayos, diba? So, pwede. Pagkagising nga lang po namin ng umaga, ay agad na po kami naghanap ng makakainan. Malapit lang din po ito sa may tinuluyan namin, siguro 1 to 2 minutes lang po kapag nakamotor kayo. So tabi-tabi na po yung mga makakainan dito, tumingin-tingin po kami ng mga ulam. So maghanap kami ngayon ng makakainan. Ito marami pala dito sa papasok dito. Sa kakaikot nga po namin ay nahanap po namin itong kainan na to. Mukha kasing masarap yung mga nakadisplay nila dito, kaya mas lalo kaming nagutom. Ate, magkano po yung ano niya? Yung ganap niya? 180, ito 180. Ito po, same. Same din. 2 pieces lang. Magkano po yung extra na rice po? 25 po yun. 24. Pwede. Sige, ako po, isa po ako nito. Tsaka isang extra rice. Take out po. Line in po. So, ito mga pare ko, no? Nakahanap na kami ng kakainan natin. Ito, 180. Yung sa baba po, magkano po dito? 160. 160. Tapos ito pong 60 pesos. 60 pesos, ayun. Tapos 25 yung extra rice. So dito na lang kami kakain. Okay, so dumating na yung aming pagkain. Ito po siya. Yun. Kaya ngayon, chichibog na kami. Meron pa tayong kasama na panghimagas dito. Napakasoli. Mamaya, lilipot namin kayo dito sa Sagada. Kaya muna kami kasi itong goods na kami. Let's go! So ayun, tapos na kami kumain. Naglalakad kami ngayon dito sa Sagada. So sobrang lamig nga po dito sa Sagada. Kahit makita niyo po, tirik yung araw, pero hindi pa rin dito mainit. Ang lamig pa rin ang nararamdaman natin. Tingnan niyo mga pare ko na naka-jacket kaming dalawa. Ganun pong kalamig dito. Kahit tanghalin tapat, malamig pa rin. Solid pala dito. Ang lamig. Tirik ang araw pero ang lamig sa pakaramdam. Ayan, may mga naglalaro dito. Ano to, basketball? Kaya ito mga pare ka nun, naligo na kami. Ayan. Ngayon, sa turn off. GoPro turn off. Bali, una namin pinuntahan dito mga pare ko, yung simbahan dito sa may Sagada. Pumasok nga po muna kami saglit dito. After nga po niyan, ay naglakad-lakad na po kami dito sa may Sagada. Napakaganda po ng kapaligiran dito. Sobrang perfect po dito kapag mag-a-unwind kayo. Kita nyo naman po yung mga puno, yung mga damo, tsaka napakarami din po talaga nagpupunta dito sa sobrang ganda ng lugar na to. Ito, hindi ko alam kung saan ako idadala ni Moto KB. Hayot sa Pupunta kami ng ang tawag mo? Libingan sa taas. Ayun, dito. Dito daw kami pupunta eh. Kaso mga pare ko, hindi po kami natuloy pumunta dito kasi bawal daw po kapag wala kayong kasamang tour guide. Kaya ang ginawa po namin ay bumalik na lang po muna kami dun sa may tinuluyan namin at nag-milk tea muna. So dito, pahinga lang muna kami dito mga pare ko. Tapos tamang relax lang. Ayan, tamang chill lang kayo dito sa ganito. Tapos meron din sa taas. Yan na Toast Avenue. Oh yeah. Eto guys, so nasa taas na kami. Lumipat na kami dito habang tumitibag ng yogurt. Ayun guys, ngayon pupunta kami ng Sumaging Cave. Titingnan namin kung open pa siya. 3 o'clock na rin ang hapon. Ay, ang angas dito pre Dun sa taas, ang daming puno. Tapos dito may kapehan, restaurants and shop. Cable Cafe. Kape ba to? Mga Parang ganito rin din na natin kahapon, Ang
Ang daming taniman dito, hindi nila sinasayang yung space ng lupa oh. Malapit na tayo, 5 minutes lang naman yung biyahe. Magmula dun sa tinuluyan namin. Buti nilang nag-jacket ako, napakalamig pala dito. Ito na yun, ito. Bali po dito, kailangan nyo po magbayad ng 20 pesos para po sa parking ng mga motor nyo. Medyo pricey din pala yung parking nila dito, 20 pesos. After nga po namin mag-parking, pumunta na po kami dun sa pupuntahan namin. Ito yung pinaka-entrance niya mga pare ko eh. Tapos dito, bababa tayo dito. Pagpasok pa nga lang po namin dito mga pare ko, bumungad na po sa amin yung napakatarik po ng mga hagdan. Hindi siya yung mga normal na hagdan lang eh. Matatarik po yung mga baitang niya. Kaya palusong pa lang po dito hihingali na kayo. Tapos meron po dito nagbabantay, dito kailangan niya po magbayad. Pero kami hindi na kami nagbayad kasi hindi naman po kami papasok sa pinakababa. Buti na lang at pumayag si Kuyang Guard. Ito. So, mga boards Papasok tayo dito. Medyo lalakad lang tayo ng konti. Pero hindi tayo makakapasok sa loob eh. Dito lang sa bandang bungad. Ayun oh. Ito. Ano? Mahaba ba to? Nakapasok kayo dito mo nakaraan? 1 hour na babaan to. Ha? 1 hour na babaan. 1 hour na baba. Puro baba lang? Oo, puro baba lang. Hindi, ang taas pala nito. Lagagi, ano pala to? Malapit pala tong lugar na to. Malalim pala to. Pero nasa ano to? Isa to sa pinakamalalim sa Pilipinas. Pinakamalalim sa Pilipinas na? Cave. Cave? Oo. Oh, Malamig sa baba, tapos uusok yung bibig mo. Oh, grabe yung mga pare ko. Tingnan nyo naman oh. Grabe. Medyo madalim lang talaga. Mga pare ko yun yung daan dun oh. Ay, may ilaw dun oh. May ilaw doon? Doon pa pababa pa. Dito yung daan sa gilid, tapos bababa sa pinakababa doon. Hindi, ang lalim pa pala niyan. Oo. Lagagi, check nga natin. Pero hindi tayo makakapasok talaga, no? Hindi na bro. May entrance ba pag Madulas na rin kasi dyan eh. Madulas. Nakatakot kung kaya ko lang. Let's go. Ano lang tayo, safe lang, no? Hanggang dito lang tayo sa safe guys kasi wala rin tayong tour guide eh, kasi Hindi, ibig sabihin, kahit umaga, madilim talaga dyan. Oo bro, madilim sa ilalim. Kailangan talaga may Ilaw, ilaw. Wala. Pag walang tao dyan, walang lampara. Actually, Grabe, ayun, no? Dito is around 10 pesos lang daw sa taas. So ayun mga pare, ipalis na ulit kami dito. Hanap pa kami ng ibang mapupuntahan dito sa Sagada. Tingnan namin yung Gandoyan Museum kung open pa sila. Bali, dito na po kami sa may Gandoyan Museum. Dito po natin makikita yung mga lumang kagamitan na ginamit po ng mga ninuno ng mga taga-Sagada. So, ito po yung pinaka-entrance niya, no? Pag-akit po kayo dito, kailangan niyo po tanggalin yung tsinelas or yung sapatos nyo. Yung hagdan po kasi nila dito, napakakinis po. Alagang-alaga po talaga nila yung lugar dito. Kaso lang, pag-akit po namin, nakita po ng may-ari yung camera is pinapatay po sa amin. Bawal po pala mag-video dito sa loob ng Gandoyan Museum. Sorry. Oh, sorry. Ay! So ayun guys, no, andito na kami sa kwarto. Makalipas yung bumili na lang kami ng pagkain, hindi na kami doon kumain doon sa Sagada bro kasi mahaba yung pila. Actually, maraming tao talaga, wala kaming table. So ito na lang, nag-take out na lang kami. Ang halaga po nito is 320 pesos. 300 itong pagkain plus 20 pesos itong lalagan kasi take out kami. Cheat day namin to ngayon kasi 300 pesos yung pagkain namin. Diba tipid sulit lang sana tayo. Paalis na rin naman kami bukas. Kaya ito, tinikman namin dun sa Sagada bro kasi minsan lang naman to eh. Ito po siya oh. Ayan. Meron tayong kanin, may pipino, kamatis, tapos ano to? Pechay. Tapos ito yung beef. Roasted beef, ayan. Chichibog na kami ngayon mga pare ko. Tapos mamaya magbo-bonfire tayo. Tapos konting shot lang kasama ng ating tropa na si Kuya B. Pagkatapos nga po namin kumain nag-bonfire po kami ng tropa ko. Samahan pa nga natin ng napakalamig na San Miguel Beer. So dito tamang chill lang po kaming mga itik. Tapos pinaplano namin yung kinabukasan naming pag-uwi. Dahil dadaan po kasi kami ng Banawi Rice Terraces. At ito na nga po mga pare ko yung kinabukasan pauwi na po kami at padaan na po kami ng Banawi Rice Terraces. Napaka-solid din po dito sa Sagada talaga, napakalamig lalo ngayong umaga. Ingat sa amin guys papunta ng Banawi. So ayun mga pare, napapunta na po kami ng Kiltipan View. Titingnan namin kung possible siya na makapunta kami. Kasi sabi ng ibang lokal dito, sarado daw siya. Pero tatry pa rin namin.
Since dun din naman po yung daan namin. So time check natin is 6:22 na. So mahaba-habang biyahe na naman po ito. Dadaan po tayo ng Kiltipan View, papunta ng Banawe Rice Terraces, at pauwi po ng Caloocan City. Sea of clouds dito mga pare ko eh. Sana nakikita nyo po. Ayun oh. Makakapal na yung fog dito oh. Andun kami kanina sa taas. Kita tong mga parang sea of clouds. Tapos pagbaba namin ganito itsura, mafog. Tapos medyo maambon-lambon pa. Grabe, napakasarap talaga mag-ride ng ganito sa bundok. Sobrang nakakatanggal yung stress oh. Driving on the mountains of Sagada. Sagada pa to diba? O hindi na? Yung mga bulaklak na yung nakikita nyo mga pare kayo. Ano yan? Built-in yun sa bundok. Parang damo-damo lang sa bundok yan, pero may namumulaklak. Siguro dahil sa malamig yung klima, tumutubo yung mga ganyan dito, no? Parang wala kasi nakikita yun sa ibang bundok. First time ko makakita yun, eh. Ito madadaanan natin yung dito, landslide. Hindi, dito. Kanina natanong ko, ito pala yung dadaanan pala natin. Ito yung ilog guys, oh. Ganda. Ganda dun, oh. Siguro ang lalim nito. Kasi green, eh. Parang malalim, oh. Tapos dun, puro bato naman. Tara, let's go. Gusto ko lang mapakita sa mga pare kayo natin yung ganda ng norte. Guys, nandito na po kami sa Bontoc Mountain Province. Ito na yung parang bayan-bayan nila dito. Guys, hindi ko alam kung nasang lugar na kami, pero grabe yung dinadaanan namin ngayon. Parang hindi ako makapaniwala na merong ganito sa Pilipinas, oh. Ewan ko, ang OA ko lang siguro. Pero first time ko dito eh. Sobrang ganda talaga eh. Tingnan nyo oh. Parang damo-damo lang dito yan, kusa lang tumubo yan. Pero kung titingnan nyo parang sinadya oh. Ayun oh. Kuha ko ng bulaklak. Mo na lang, putuli mo na lang. Yan. Hey. Dito na lang siya. Yan. Let's go, Moto KB. Landslide din to, pero maliliit lang. Pero delikado din to pag tinamaan ka nyo, mabigat na yan. Kaya pala, ang ganda pala talaga ng dinaanan namin, no? Ayun, no? Ayun yung daanan, tas ito yung parang rice terraces din. Pero hindi rice yung nakatanim. Wow. Grabe ito mga pare kayo. Ang ganda, grabe naman yun. Ayun oh. May taniman sa baba, tapos ilog oh. No? Ganda ng panay ganda ako eh, no? Wala, kaya nga hindi ko na alam sasabihin ko eh. Basta nagandahan ako eh. Parang terraces din oh. Terraces. Guys, nakikita niya pa ito? Nakikita ako. Ang ganda ng falls dito sa taas oh. Parang nakasilip lang siya doon. Ayun oh. Grabe no. May bahay dito. Parang walang nakatira. Pero solid yung location niya. Kasi kita lahat dito. Grabe. Mga sariwa siguro to. Naghanap ako ng saging eh. Parang wala eh. Grabe. Pero sarap dyan mamili siguro. Wala na lang talaga ang paglalagyan eh. Gusto ko mag-chapsuy eh pagdating eh. Papachapsuy ako kay Kim. Sa halaga ng pugo. Yung mga ganun. Sarap. Asus, Kenneth. Dito may mini falls oh. Ang cute. Buti ito nalinis. Ang
galing sa taas talaga. May buhangin. Guys, dito na kami ngayon sa Welcome Main Viewpoint, Banawe Rice Terraces. So, ito yon. Grabe, first time ko dito. Ang ganda pala talaga. Ito ang legit na Banawe Rice Terraces. Former, kasali sila sa 8 Wonders of the World. Ito, kaso maano lang talaga ng fog. Pero ito, try ko magpalipad ng drone. Sakto lang. Gandang umaga po. That's the legendary Banawe Rice Terraces. Dito po tayo. Grabe naman. So guys, nandito kami na sa Banawe. Bali nakapagpalipad na ako ng drone. Ito ngayon, time check is mag-aalas 9, nakakain na kami dito sa Tosilog Meals. Budget, tipid-tipid lang muna tayo ngayon. Tapos mga mamaya-maya ulit pagkatapos namin kumain uwi na rin kami dun sa Caloocan. So ito ang aming mga tormots, no. Pagod na po. Yung motor, hindi ako. Ay, yung motor, ikaw hindi ka mapagod. Hindi. Aba, baka na ngayon ha. Punta pa ako ng bicycle. Yun talaga dami. Nung nakaraan, parang Kita mo na yung langit, no? Oo eh. Kita ko pa yung daan. Taas pa tayo. Malakas pa pala tayo, pare ko, grabe. So ayun po mga pare ko, maraming salamat po sa mga nanood ngayong araw. Ito po ang aming motorcycle trip papunta ng Sagada at dito po sa Banawe Rice Terraces. Sana po supportahan niyo po ako sa mga susunod kong gagawin ng mga video at marami pa tayong pupuntahan mga lugar mga pare ko. Yun lang po, magandang araw po. Kita-kits po sa next travel ride natin.